English phrase, the rule that rules. It's C, Norman Normans. Kasi di ba yung ibig sabihin po ng Ecclesia Reformata ay the Reformed Church, yung Norma Normata, the rule ruled by the Scriptures. Yung C naman, yun yung the rule that rules. Yung Norma Loquendi, ano naman yan, particular sa language, norm of language yung Norma Loquendi. Sa number 3, does sola scriptura mean that we do not have any other ministerial authority over us other than the Bible? It's B. B. Creedal and confessional traditions are valid authorities. Ito yung in-argue natin last time, di ba? Na yung unique place ng Bible is its primacy, infallibility, completeness, and sufficiency. Pero yung iba, yung creeds and confessions, while under the Bible, they are still valid authorities. So number 4, according to the Reformation scholar Heiko Oberman, T0 or tradition 0 can be identified as C, solo scriptura. Yeah. Solo scriptura or iba tawag dyan ay nuda scriptura. Kasi yung sola scriptura, yun yung dinedefine natin. Yung tota scriptura, yun naman yung totality ng scripture. Yung sola scriptura as in bare scriptures, and analogous scriptura is yung analogy ng scriptures. Number 5, which theological movement caused the downgrade controversy in England, contributing to C.H. Spurgeon's health decline and eventual death? It's letter D, liberalism. Yeah. Tapos, number 6, what is Israel's most fundamental confession declaring that God is one sa Deuteronomy 6 verse 4? It's B, the Shema. Yung Shema, ibig sabihin talaga nun is hear. Hear. Yan. Makinig. Parang ganun. Listen. Yun yung ibig sabihin niya. Sa number 7, in what year was the Second London Baptist Confession of Faith originally published? It's D, 1677. Yeah. Number 8, what is the main difference between the creeds and the various confessions of faith? It's A. Yeah. Kasi yung mga creeds natin, shorter sila, di ba? Kumpara sa mga confessions. Yeah. Ito, number 9. Can someone who does not hold to the Second London Baptist Confession of Faith be a true Christian? It's B. Salvation is by grace alone, not by subscription to a confession of faith. And number 10, how does a good creedal and confessional document affect the life of the church? It's all of the above. Sige. Okay. Sige, sana may na-review tayo doon, no? Last time po nung nagturo ako, pinag-aralan po natin yung content niyan, yung legitimacy and utility ng confession, and we argued from 3 texts from the Bible, 1 from the Old Testament and 2 from the New Testament, na valid yung paghawak natin sa creeds and yung pag-subscribe sa confessions of faith. And we also answered some objections, particularly yung confusion natin about sola scriptura and some objections from the liberty of conscience. And tinalakay din natin yung iba't ibang utility ng mga confession or yung mga uses ng confession and creeds. And ang conclusion natin nun, ang creeds and confessions are not only legitimately biblical, but they are also a means to ensure the well-being of the church, both local, dito sa atin, and Catholic. And kung matatandaan nyo, meron dun part na sabi ko kailangan nating balikan or magdig-dip pa. Yan yung levels of confessional subscription. And yan po yung nasa likod ng notes nyo. But before we continue, let's pray po. Panginoon namin Diyos, kami po yung lumalapit sa inyo sa oras na ito. Samahan niyo po kami para pag-isipan yung mga natutunan namin from the past lecture at apply po namin sa lecture namin ngayon, Panginoon. At sana liwanagan niyo po yung aming isip at ma-apply po namin yung renewed state of mind
ay yung redeemed reason namin para ma-glorify kayo sa oras na ito. Marami pong salamat. Samahan niyo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Konting caveats lang po bago tayo magpatuloy, no? Mahirap kasi itong topic, tapos kasi kaunti lang yung literature about this. And yung references sa confessional subscription sa Baptist ay, may piyok. Confessional subscription ng mga Baptist ay very minimal. Ang marami ay mga Presbyterian, pero relatively konti pa din yung mga resources. So, while I was going through the available materials, hindi rin pare-parehas yung accounts nila on this topic. So, bear with me. Ito po ay attempt ko to systematize, to systematize yung topic ng confessional subscription. Okay? So, let's start po. When you hear the word subscribe, what comes to your mind? Sabi ng isa, Spotify, ano pa? YouTube, Netflix, Disney Plus, ano pa? Diba? Parang, pag sinabi natin mag-subscribe tayo sa isang bagay, ibig sabihin, nag-a-agree tayo sa terms ng isang bagay. Diba? So, kunyari, nag-sign up tayo for Netflix, nag-subscribe tayo dun sa Netflix, nag-agree tayo sa terms and conditions ng Netflix na pinresent sa atin. So, similarly, ganun din yung definition ng confessional subscription. Kaso nga lang, ina-apply natin hindi sa mga entertainment subscriptions, kundi sa confession mismo or sa creeds na pinanghahawakan natin. So, we define confessional subscription as it refers to one's affirmation of, agreement with, and commitment to a fixed body of doctrines or articles of faith that are officially representative of a local church's or denomination's beliefs. So, imbis na ang sinusubscribean natin ngayon kapag sinabi natin confessional subscription ay yung confession mismo natin. In our case, it's the Second London Confession. So, the question we want to answer during this time ay gaano tayo kasang-ayon sa London Confession. Okay? Mag-gauge natin kung gaano natin pinanghahawakan yung confession nating pinanghahawakan. So, gaano ka-tight or ka-loose yung paghawak natin sa London Confession as a summary of the Bible's teaching. So, tungo tayo dun sa levels of confessional subscription. Merong three main levels. The first one is, yung sa tatlong main levels ay yung rejection. So, itong rejection na to, outrightly, deny nila yung utility and legitimacy ng creeds and confessions. So, they deny. And napag-aralan natin last time yung una, which is yung liberalism. Okay? Merong dalawang characteristics yung liberalism. Una, apathetic sila sa doctrine. Apathetic. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa doctrine. Pangalawang karakteristik nila ng liberalism ay meron silang hostility against doctrine. So, ano sila? Against sa doctrine. Anything doctrinal, they are against it. Okay? So, yun yung liberalism. Meron tayong case, kung naririnig nyo po yung term na progressive Christians, hindi kayo magtataka na sila yung nagke-claim na mayroong gay Christians, LGBTQIA++ Christians, tapos sila din yung woke, mga leftist Christians, kasi they are allergic to doctrinal formulations and boundaries na pinapresent ng creeds and confessions. So that makes sense. Bakit? Kasi kung allergic nga sila sa doctrines, tapos yung confessions and creeds ay summary ng doctrines, syempre, ayaw mo na rin ng creeds and confessions. Kasi it sets, these confessions and creeds set boundaries. How we live and how we should think. Diba? So ayaw ng mga liberal yan. And as I noted last time, theological liberalism is a breeding ground for heresies. Okay. Ang mga denominations na leaning towards
liberal theology dito sa atin locally. I think yung Methodist, United Methodist, naglilin na sila papunta diyan. So hopefully hindi yung wider Christian community sa atin ay hindi madala sa ganitong heresy or level ng subscription. Pangalawa, the pseudo Christian cults. Ito naman yung mga nagsasabi na nagpo-profess sila ng allegiance sa Bible as a word of God, pero they deny historic orthodox teaching ng Christian faith. They deny particularly yung Trinity and the deity of Christ. For example, yung mga Arian cults dito sa ating bansa, ano ba? The Iglesia ni Cristo, the Jehovah's Witnesses, they would affirm na sasabihin nila na ang Bible ang authority nila, but they would deny yung mga basic core doctrines ng historic Christian faith, yung deity of Christ and the Trinity. So, bakit ko nilagay ito sa pangalawa imbes na sa una? I think mas dangerous kasi ito kaysa dito. I'd rather live with the cults kaysa dito sa mga liberal. Tama? So, nilagay ko siya sa number 2. And naalala ko yung isang encounter ko sa mga Jehovah's Witnesses. Di ba kasi sila yung gumagala? Nagbabahay-bahay sila. Binibigyan nila ako ng tracts, yung mga reading materials. Binibigyan nila ako, sabi ko, tatanggapin ko lang yan at babasahin ko yan kung mangangako ka sa akin na nagbigay ako ng gospel tract, babasahin mo to at kukunin mo to at babasahin mo rin to. So parang nakipag-trade ako sa kanya. Bibigay mo sa akin yan, tanggapin mo din yung ibibigay ko. Sabi sa akin, di kami nakikipag-exchange gift. Sabi ko hindi po ako nakikipag-exchange gift, nagbibigayan lang po tayo. Tapos sabi niya, kakausapin ko lang naman yung mama mo. Napunta kay mama yung usapan. So kasi hindi sila talaga makikipag-engage ng discussion. Tapos i-divert ka nila sa mama mo. Kasi ganyan sinabi sa akin, hindi, pumunta lang kami dito kasi gusto namin makausap yung mama mo. Anyway. So number 3, napag-aralan na din natin to nung nakaraan, yung Biblicism. Yan. Ito yung confusion kasi sa sola scriptura Sabihin nila na the Bible alone is the sole authority of faith and practice. Diba? In-argue nga natin, while the Bible has its unique prime place, ultimate place, it's not the only authority for us Christians. Okay? Merong authority sa atin, yung mga naunang mananampalataya sa atin na nakipaglaban, namatay para ipaglaban yung mga tamang katuruan patungkol sa doktrina ng pananampalataya. And you may also hear this level ng Biblicism sa ganitong there's no need to subscribe to a confession of faith because the New Testament is enough. Sapat na daw yung New Testament para sa pananampalataya. And meron pa, sasabihin nila na confessions are man-made documents. Pero kung isipin natin, even the Bible is man-made. Diba? Kung yung doctrine natin ng inspiration, it does not preclude na yung Bible na pinanghahawakan natin is still nanggaling sa tao. From God, napunta sa tao, tsaka napunta sa atin. So yung verbal and plenary inspiration ng Scripture does not negate na in a sense, ang Bible ay also man-made. Okay? Hindi ginawang robot ng Panginoon yung mga Bible writers nung dinidikta niya yung Scriptures. They operated kung ano yung culture nila, kung ano yung talino nila, yung ano yung skills nila, dun nag-operate ang Panginoon.
So, in a sense, confessions are also man-made. The Bible is also man-made. And ito pa, sabi ng mga Biblicists, if the word is not found in the Bible, it may be helpful but not necessarily biblical. Okay? The Biblicist demands that every doctrine should be derived only from the explicit words of the scriptural text. So they demand word for word na dapat, bago tayo mag-derive ng isang doktrina mula sa Bible, dapat makita ko muna yung word doon sa scripture. But it does not work, di ba? Tanungin mo, kapag may nagsabi ng sa'yo ng ganyan, dapat mapakita mo sa akin explicitly from the text na yan yung tinuturo ng text. Pero sila, tatanggapin nila na merong doctrine ng Trinity, di ba? The word Trinity, later conception siya ng doctrine, di ba? You cannot find the word Trinity sa mismong scripture. Tsaka yung ganitong objection, or ganitong klase ng rejection, tawag dito? It does not work kasi tinatawag dito sa logic na informal fallacy ng word concept fallacy. Ibig sabihin, kung wala yung word doon, ibig sabihin wala din yung concept. Okay? Kung wala yung words, wala din yung concept. But it does not work. Tingnan nyo po. Kapag sinabi kong greatest of all time, kapag sinabi ko rin na Michael Jordan, kapag sinabi kong 3-point shot, kapag sinabi kong free throw, kapag sinabi kong foul, alam nyo na agad yung nasa isip ko, di ba? Without telling me na NBA yon or basketball yon. So hindi porket wala yung word, hindi mo na alam, wala na rin yung concept. Yung ginamit na analogy ni Pastor Joseph doon sa conference niya nung nakaraan sa CHC. Pag meron akong manok, pag meron akong suka, pag meron akong toyo, meron akong paminta, ano na nasa isip nyo? Bawang? Diba? Adobo! Yon, di ba? Hindi ibig sabihin, ang point po is hindi ibig sabihin na wala yung mismong word, absent na rin yung concept. Okay? Meron pong case tayo dyan sa England, tinatawag na Salter's Hall debate, noong 1719. Nagkaroon ng debate on whether it is necessary for a minister of the gospel to hold to a Trinitarian doctrine. So, sagutin po natin sa sarili natin yun, necessary ba na ang ministro ng salita ng Diyos ay dapat Trinitarian? So, sagutin natin sa sarili natin. Yes, di ba? Pero ang weird kasi pinagdebatehan pa nila to noong 1719. Nagkatipon-tipon yung mga representatives ng Presbyterians, Congregationalists, Particular Baptists, tsaka ng General Baptists. Ano yung tingin nyo naging outcome dun sa debate nila? Ang naging outcome po ng debate nila ay most ng Presbyterians, mga English Presbyterians to, and the Armenians said that the doctrine of the Trinity is not a requirement for ministerial service. Yun. Sabi nila hindi daw required na mag-hold yung isang minister ng gospel sa Trinitarian doctrine. Itong Presbyterians tsaka yung mga Armenians. And eventually, yung mga yung groups na yon ay nag-drift to Unitarian theology. Naging Unitarian sila, naging heretic sila. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, yung mga Presbyterians na makikita nating sound ngayon, hindi talaga sila kasi naputol yung English Reformation ng Presbyterian Ang nag-continue yung na-adopt natin na model ng Presbyterianism is more like the Scottish Presbyterianism. Kasi noong 18th century, maraming Presbyterians ang nag-drift to Unitarianism. Okay? And thankfully, di ba, yung mga Congregationalists and Particular Baptists,
nag-stand sila ng ground nila na Trinitarian tayo, dapat mag-hold sa Trinity. Sa doctrine ng Trinity, ang isang pastor. So yan yung first three. Second main level, the loose or relaxed or flexible. Ito naman, itong mga to, they acknowledge that there is a place for doctrinal document, but with major qualification. So yes, we acknowledge the authority of the creeds over us, but meron silang major na qualification. So, una, ang isang characteristic nito ay little or nothing beyond the gospel is required. Basta mayroong gospel dun sa creed, they can happily subscribe to it. Basta yun yung pinaka-importante. And paano yung ibang doctrines na naka-surround dun sa creed? They would say na disagreement is allowed on a broader range of subjects as long as they agree on the core gospel content. Basta may gospel, yun yung yun na pa yun. Yung fourth pala, gospel essential. Gospel essential level. Yun yun. Basta, yung gospel nandun, they can happily subscribe to that confession. Okay? Pero yung sa broader range of subjects na surrounding doon sa isang confession, pwede silang mag-disagree. Okay? Basta nandun yung gospel, pwede silang mag-disagree. And actually, that's true. Kasi diba, sa case naman natin, sa soteriology, Christians can all agree that we are saved by grace through faith. Tama po? Pero, meron tayo iba-ibang conviction. Pwedeng Calvinist, pwedeng Arminian, diba? But, we all agree that salvation is by grace through faith. Pwede rin sa eschatology, we can all affirm that Christ will come back again. Pero we can differ sa timing. Diba? Ang mahalaga, magkakasama tayo doon sa core ng gospel. Dito sa atin locally, sa gender, we can agree that there's a biblical teaching on sexuality, marriage, submission, authority, and headship. Pero yung mga minutest practice natin, katulad nung napag-usapan natin ng pag-veil, we can differ sa mga bagay na yon. And itong level na to, the Gospel Essential Subscription, is basically what we see sa broader evangelicalism. Okay? So hindi natin sinasabi na hindi sila Christian. Kasi meron silang gospel content eh. We can disagree sa minutest, sa pinakamaliliit na detalye ng doktrina, and still consider each other Christians as brothers and sisters because ultimately we confess the same gospel. We confess the same Christ. Okay? Alam niyo po, sobrang gusto ko na makipag-discuss ng differences ko doctrinally sa mga friends ko. Kapag nagkaka-fellowship kami, discussion ng covenant theology, the millennial views, etc. Pero what thrills me more, kung saan ako mas masaya, kasi more than the discussion, we share each other's company. Diba? Nakikipag-fellowship kami sa isa't isa, even though there are differences between us. Kasi meron kaming iisang Savior. Meron kaming iisang gospel na pinanghawakan. So, the gospel unites us more than our differences divide us. The gospel unites us more than our differences divide us. Yun po. Diyan sa Gospel Essential. So, I think this is the bare minimum. Bare minimum to. Okay? Number 5. Number 5 is the system subscription. Okay. Ito namang system subscription or loose subscription.
it acknowledges that there is a system or body of doctrines contained in the confession. The truths contained in that system hang together. Okay, let me illustrate. Dito yan, ha. Sabi nila, kung ito yung confession mo, yan yung confession mo, merong system of doctrines diyan. Yan. Merong system of doctrines na naghahang together. But any doctrine or proposition that does not affect the system of the confessions are considered non-essential, or therefore could be held in liberty. So, within the confession, may system. Pero merong hindi kasama doon sa system. Okay? May system na ugnay-ugnay sila, pero within the confession, merong mga doctrines na hindi kasama doon sa system. Okay? Yun yung sinasabi dyan sa system subscription. So, may ugnay-ugnay, kasama sa system, merong hindi. Itong mga hindi kasama doon sa system, they are called non-essential doctrines and they could be held in liberty. So, bahala na kayo kung panghawakan nyo o hindi. Okay? Yun yung sa system subscription. Sa case in point, tanungin ko po kayo, is paedo baptism an essential part of the system of doctrines of the Westminster Standards? Paedo baptism, yung pagbabaptize ng babies. Essential ba to sa system ng doctrines ng Westminster Standards? Yes. Pero ang weird, kasi merong case sa Amerika, sa isang PCA church, deacons pa sila, dinedeny nila yung paedo baptism. Pero deacons sila ng church. Pero kasi, kung isipin natin, dapat lumipat ka na lang ng ibang church kung ganun yung gagawin mo. Kasi baka makadivide ka pa ng church, ng iglesia nyo. Kasi ang weird kasi nasa office sila tapos deacons, tapos nag-hold ng credo baptism instead of paedo baptism. Kasi kapag tinanggal mo yung doctrine ng paedo baptism, parang nagpupul ka ng thread. Tapos siyempre, pag nagpull ka ng thread, parang kakalas-kalas na yung lahat. Okay? Number 6 ay third major level na ba? Tama? Oh, tama. The strict or tight. Number 6. Diyan sa tight, ibig sabihin naman yan, with very little, maliit na to, very little to no qualification is allowed. Okay? So, may confession of faith, pwede kang maiba in a sense, pero very little lang or wala. Okay? Strict, tight. Tapos, doon tayo sa number 6. The full subscription. Ito naman. Ang sinasabi nila, the entire body of doctrine in a confession is considered as a cohesive system of doctrines. All doctrines are connected and should be received as a whole. Okay? Kung kukumpara natin siya dito, ito naman to. Nasabi niya na buong confession, ugnay-ugnay lahat ng doktrina ng isang confession. So walang ganyan. Kasi lahat ay kasama sa buong system. All doctrines in the confessions are biblical and should be held. And while it recognizes that not all doctrines are of equal importance, it does not use essential and non-essential. Wala sa terms nila yung ito, non-essential doctrine. Diba? Kasi dito may essential, may non-essential. Dito, wala silang ganong categories ng essential tsaka non-essential. Ang sinasabi ng strict subscriptionist or full subscriptionist, dapat yung buong system ng confession ang hino-hold.
because they are biblical. Pero meron kaya sila nasa strict or tight lang kasi meron pa ring maliliit na pwede kang caveats or mga tawag ba doon? May parang exemptions. Ang inaalaw ng strict subscriptionist or ng full subscriptionist ay exceptions for words or phrases used in the confessions. You could have a difference of opinion as to the way that something is phrased, but you're committed to the doctrine itself. For example, pwedeng sa Doctrine of God, may nabasa ako na mas okay daw siya sa wording ng Second London Confession kesa sa wording ng Westminster Confession pagdating sa chapter 2. Okay? Pero Presbyterian siya. So yun yung klase ng exemption na pwedeng i-allow sa strict subscriptionist. Okay? Mayroon siyang quarrel or argument, dapat mas ginamit yung ganitong words and phrases kesa dun sa mismong nakasulat sa confession, while maintaining na yung doctrine ng confession still remains true. Okay? And personally, yan yung nilagay ko sa case na dyan, yung covenant of works sa chapter 7 ng confession natin, it seems to be missing kung i-check nyo. Diba? Ang sa akin, parang ang exemption ko doon, parang they could have done it better kung nilagay nila yung doctrine mismo ng covenant of works nila sa chapter 7. Para sa akin lang naman yun, yun yung personal kong opinion doon sa confession. I wish they could have included a more comprehensive account of the covenant of works sa same chapter kagaya nung sa Westminster. And of course, hindi naman dinedeny ng Second London Confession yung covenant of works. Meron din naman siyang doctrine ng covenant of works. Kung masasurvey natin yung works ng mga particular Baptist nung Reformation, post-Reformation, meron talaga silang doctrine of covenant of works. And actually, na-mention siya explicitly sa chapter 20 pa ng confession. And this view, itong full subscription, yung yung mga heroes natin ngayon like James Renihan na isang Reformed Baptist and Scott Clark na isang Presbyterian, ito yung ina-advocate nilang view. Okay? While ito yung minimalist, ito naman yung ina-advocate nila. Okay? The full subscription. And I would say, in ang 1689 church, dapat yung mga officers, full subscriptionist. Okay? Dapat sa isang nag-go-hold ng confession. Number 7, na ba tayo? 7 na. Historical. Yan. Sabi ng historical subscription, adopting a confession includes a commitment to categories such as the historical, cultural, philosophical, and political climate from which the confession was born. So, yan natin, illustrate ulit natin. Yan. Gumanon pa, dapat diniretso ko na lang. Sabi nila, yes, merong system of doctrines dyan. Yan. Pero dapat, ina-adapt mo rin yung climate around it. Yung context. Kunyari, yung political context, yung philosophical context. And others. Dapat ina-adapt mo rin to truly subscribe to a confession. Dapat yung mga surrounding ideas, yung intellectual climate, yung political climate, dapat panghawakan mo din. Kasi you cannot truly subscribe to this without yung mga nakapalibot na nakukuha po. So, yun. Pero may difficulty dyan. There may be circumstances when the confession was written that no longer necessarily applies to us. Diba? For example, yung time ng Reformation, the form of government during the Reformed confessions were written
written was ruled by king and parliament, di ba? Eh dito, sa Pilipinas, ano ba nagro-rule sa atin? Mga buhaya. Biro lang. Hindi. Mga buhaya. Hindi, yung may chronological distance tayo sa kanila, di ba? So, merong given the chronological distance between us and the context in which the confession was written, it's difficult to fully adopt this form of subscription. Mahirap para sa atin. Okay? Another case, kung kilala niyo po yung mentor ni R.C. Sproul na si John Gerstner, sabi niya kay Cornelius Van Til, sa comment niya, sabi ni Gerstner kay Van Til, hindi daw talaga makakasubscribe sa Westminster Standard si Van Til kasi lalo na yung philosophical foundations ng Reformation ay dinideny ni Van Til. Okay? So, yon. Hindi niya ma-adapt kasi Van Til would redefine natural theology, which yung natural theology operative sa mga confessions. Ganun po. And then lastly, so sana nakita natin yung differences. Itong tatlo. Kasi ito yung medyo nakakalito eh. Itong tatlo. Lastly, the absolute. The absolute subscription. This level of subscription, ito ay tinetake nila yung confession as it was originally written with no variation. And this is the earliest form of subscription. So walang pagbabago. 'Di ba? Yung mga confession natin in Old English pa 'yan. Kung i-adapt mo 'yan, dapat 'yun din Old English din yung yung pag-subscribe mo, dapat din yung hawak mo. So absolute. Walang variation whatsoever. And in this sense, some would argue na makakapag-hold lang sa ganitong level ng subscription ay yung mismong mga writers. But kung makikita natin yung mga debates sa Westminster, for example, meron din silang mga tiny disagreements bago nila na nagkaroon ng propositions yung mga statement of faith. So, yun. Okay. So, with this po, gusto i-challenge yung mga visitors siguro natin or mga non-members. Ito pong mga bagay na to hindi to required para maging Christian. Sinasabi ko po na hindi po ito required para maging Christian. Baka sinasabi niyo po kasi ang dami naman kailangan malaman para maging member ng isang church, mga ganun. Ang gusto ko pong i-point is, the most important thing you need to remember to qualify to be a member of any real church is Christ and Him crucified. So, ang question to ask for you is, do you believe in Jesus? Do you trust in Him? Or do you love Him? And do you repent of your sins? Those are the most basic questions. Mahal mo ba si Jesus? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Okay? Tinatalikuran mo ba yung kasalanan mo? And if your answer is yes sa mga tanong na yon, pwede mo siguro, tapos wala kang membership, pwede mong tanongin si pastor, sila yung mga gifted brothers natin, baka pwede mong i-consider yung membership dito sa church na to. Okay? Yes, we hold to the Second London Confession. Merong mga kailangan tayo sigurong pag-usapan, but that's the bare minimum, yung gospel. Diba? And I also want to challenge yung mga members na we are a church that claims to hold the Second London Baptist Confession. And yung doctrinal integrity natin, yung purity natin, and unity natin only goes so far as our commitment to it, to the London Confession as a faithful summary of our faith. So tanungin po natin yung mga sarili natin kung tayo ay mga miyembro na, do we know what our confession teaches? Do we even care about it? Do we joyfully submit to it as a helpful summary of God's Word? And most of all, sana mapanindigan po natin na hindi lang sa pangalan yung pagiging Reformed Baptist natin, kundi sa practice and sa pamumuhay natin. So, if you have some questions po. Okay. Yan kasi very specific sa confession. Apo.
Pero are there equivalent categories which you can apply in interpreting scripture? Aside from the science of hermeneutics. Okay. Siguro kuya, in a sense, pwede. Kasi meron tayong mga bagay, for example, ito sa Gospel Essential. Merong mga Christians, for example, na not necessarily de-deny, but they would accommodate na ang Bible ay hindi inerrant. Okay? May magsasabi ng ganun. But they know the gospel. Pwede silang maturuan, but I think basta nandun yung gospel. Kasi hindi naman tayo nagsisigtas ng right doctrine, di ba? Ang nagliligtas sa atin ay biyaya ng Panginoon. So, merong mga bagay na pwedeng iba-iba talaga tayo sa mga doktrina. And I believe, dangerous na nga yun na sabihin na hindi inerrant ang Bible. But if they have the gospel sa kanilang puso, isip, at pinamumuhay nila yung gospel, I don't think na hindi talaga sila Christians. Okay? So pwede natin sigurong i-apply din sa ibang reading, ibang traditions. Okay? Ewan ko kuya kung directly nasagot ko yun, pero kay Kuya Arman, ano yun kuya? King James only. Pwede kong ma-classify yung King James only dito eh. Oo. Tsaka yung mga fundamental Baptist. But, hindi hindi porket may element ka nito, wala ka na rin nito. Pwede itong somehow mag-mix-mix. Okay? Basta ang pinaka-importanting minimum para maging Christian ay ito. Itong Gospel Essential. Okay po? Kung wala na po, may oras pa tayo. Last one, last two. Yes, Brother Jerome Mangahas, asawa ni Micah. Yung unang question, dalawang question lang. Yung unang question, saan darating dito yung point ng retrieval? So, I think alam mo yung point ng retrieval. Parang hindi ko makapakaw sa subscription niya. Kasi di ba, one of the Reformation pursuits is for us to retrieve yung mga historical beliefs ng mga particular Baptist fathers natin. So, saan ngayon natin pwede trace? Then secondly, ano yung mga-comment natin dun sa mga nothing against them, pero di ba may mga, I think si Pastor Robert Gonzalez sa atin yung siya na doctrine about theology proper na parang he's denying yung subscription niya sa I think it's a possibility. Chapter 2. Chapter 2. So, saan natin pwede makakagay in that sense? Sa subscription. So, Pwede dito sa dalawang bed. Either. Kasi sabi ko nga, may mga elements na pwedeng magsama-sama sila. But, ano ba yung una? Yung retrieval dito rin. Dito, sa system subscription. Kasi, tinatry natin na i-hold yung system of doctrines ng isang particular confession. Okay? So, for example, yung kay Robert Gonzalez, while I disagree nga doon sa somehow modify nila ng chapter 2 ng confession, I think ginagawa nila yun bona fide, in good faith. Okay. So, I think tinatry pa rin nilang maging faithful sa scripture and sa tradition na pinanghahawakan nila.
Okay na po. Kung wala na po, let's pray. Oh, meron pa. Okay, let's pray po. Panginoon namin Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po sa inyong pagpapala sa amin sa oras na ito. Naway, itong mga natutunan namin ay magkaroon ng application sa amin, the way we think sa mga bagay-bagay, makategorize namin yung mga napapakinggan namin, yung mga pinakikinggan namin, O Diyos. At nawa, samahan mo kami habang pag-isipan pa tong mga bagay na to dahil you redeemed our minds, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami. At ihanda niyo po kami sa aming mga gagawin pa mamaya, lalong-lalo na sa hapon namin pagsamba. At ihanda niyo po ang aming puso at isip para luwalhatian ka sa oras na yun. Maraming pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.